Good morning po sa inyong lahat. Salamat Pastora Grace for that very gracious introduction. Lagi ko po sinasabi, just like everyone, I am a sinner saved by grace through faith in Christ Jesus. And I am here before you today. Hindi po yun dahil sa kung sino ako, ano nagawa ko. Ako pinakatayo sa inyong harapan sa biyaya lamang ng Panginoon. At ako po'y tatayo, magpapatuloy sa paglilingkod sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Kanina po habang nagpapatuo kayo, nagpapasalamat tungkol sa kabutihan ng Diyos. I can't help but sabi ko sana kay Pastora, Pastora, pwede ba ako sumingit? Alam ko naman bibigyan ako ng pagkakataon na makapagsalita. Kaya nga po habang nag-testify po kayo tungkol sa pasasalamat ko sa kabutihan ng Panginoon, ako po'y punong-puno rin ng pasasalamat. Dahil tuwing ako po'y pupunta rito, naalala ko po yung aking church na hinahandog po sa bayanihan, sa Imos, na hindi po nalalayo sa bilang. Kasi po hindi po kami karamihan din. At karamihan po sa mga miyembro namin, puro po senior citizen. Kaya po pili ko po ako ang pinaka-baby doon. Kasi yung pong isa naming miyembro is 99 years old. And she will be turning 100 next year. At karamihan po sa mga member namin, senior citizen, doon nga po nalang ko, puro mga age 70, 75, 80, 85. Nagsimula po kami sa isang maliit na barong-barong na pagka po umuulan ay natuturuan ng tuloy galing sa tumutulong niyero yung aming kape. Pero sa biyaya po ng Panginoon, sabi nga po, yung sa isang commercial, great things start from small beginnings. At nagsimula po kami sa kakaunti, sa biyaya po ng Panginoon. Nagkagaligan po, siguro po mahigit pa kami ng 30 ngayon. Masikip na nga po eh. Sabi ko masikip, samantalang dati po, doon po kami kakalog-kalog din sa isang kulit na barong-barong. Sa biyaya po ng Panginoon, provide po ng Panginoon lahat ng pangangailangan. Pati po kami pastor, at ang heart po ng aking mga kasamang pastor ay mag-mission. Kaya sabi ko nga po lahat ito ay biyaya ng Diyos, regalo ng Panginoon. At naniniwala po ako na isang araw, tulad po ng nasa puso ni Pastora, lalabas po tayo dito upang makita po ng mga tao na mayroon pong ginagawa ang Panginoon dito sa ating kalagitnaan. Okay. At hindi po tayo mananatiling dito lamang marami. Naniniwala po kung isang araw, may itaas ang pangalan ng Panginoon dito po sa Hugo Perez. Ilan niyo po ang nasa puso namin? Ito po yung battle cry natin. Every father, a pastor. Every mother, a Sunday school teacher. Every kid, a disciple. In every house, a lighthouse of prayer. Kaya niniwala po ako dito na lahat ng kalalakihan dito tatayo bilang pastor. Hindi man sa official title, pero sa panawagan at sa gawain, you are pastors in your own life. Lahat po ng mga nanay dito, mag-disciple po ng mga bata. Dahil sa panahon po ngayon, pag hindi po tayo tumayo, ang tatayo po yung sanlibutan. Ang magtuturo po yung sanlibutan. Hindi po tayo papayag na turuan ang ating mga anak ng mga makasinalibutan at makamundong mga gawain. Tatayo po tayo sa biyaya ng Panginoon. Dahil may ibinigay po regalo ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At sesegue po ko doon sa mensahe ng Panginoon. Ang title po na binigay ng Panginoon sa akin sa mensahe is A Gift Beyond Description. Isang regalo o kaloob na hindi mo description, mai-describe o mai-isalarawan. Pero sa biyaya ng Panginoon, binigyan niya po ng description yung regalo na binigay sa akin. Kaya bago po ako patuloy, papanayin po kayo. Huwag na po natin ikaw itong huling pasto. Mula po lang sa inyong pagkabata, ano po ang pinakamahalagang material na regalo ng tinanggap po? Yung maalala po ba kayo? Yung hindi nyo maalala, material ha? Yung po hindi nyo makakalimutan. Bible? Okay. Sino po? Yung iba po? Ako po, magsishare na ako, nung bata po ako, ang hindi ko makakalimutan regalo binigay sa akin ng lolo ko, ay jeep-jeep ang lata. Alam niyo po yung jeep-jeep ang lata? Pag fiesta po kasi, meron po mga nagtitig lang sa mga palengke. Meron po yung lata na ginawang jeep-jeep-jeepan. Pininturahan. Parang jeep.
Parang saraw. Exactly. At yun po yung nila, ang gulong po noon eh, parang tumatanda mo, anong klase yung gulong, parang pakit ng pulbo ang gulong noon eh. Kahoy. Kahoy, kahoy. Tapos yung po tatalian mo, at aking humihilahin. Minsan sasakyan ang kuya kung ano, mga taon-taon na. Hindi ko po makakalimutan niya dahil mahal na mahal mo yung regalo sa akin. Naalala ko po kulay nun, orange, may green, may blue, iba-ibang kulay. Tapos lalagyan ko pa po yun ng bandera para pangwaring. Parang yung jeep na nakikita natin. Isang payak o simpleng regalo sa akin na tumatak po sa akin puso bilang isang bata. At ako naniniwala, siguro po nung kabataan nyo o kahit nung binata na kayo, lalaki na kayo, meron may regalo sa inyo isang bagay nga chine-cherish nyo o pinagpapahalagahan nyo kahit para sa paningin nila, ano ba naman yan? Napaka, ano lang yan, mura lang yan, pero binibigyan mo ng halaga dahil ang nagbigay sa iyo isang tao ng halaga sa iyo. At tayo po, sa ating buhay, binigyan po tayo ng regalo ng Panginoon. Even yung buhay ninyo eh. Regalo. The gift that we have, the life that we have, is a gift from God. And yung pong katotohanan na kayo ay tao. Regalo po yun ng Diyos. Isipin niyo po, sa dinami-dami ng nilalang ng Diyos, hindi kayo ginawang pusa. Pero buti pa yung pusa o sumasamba din. Hindi kayo ginawang aso. Hindi kayo ginawang taga o insekto o kung ano man. Ginawa kayong tao. Tingnan niyo po yung katabi ko. Nilalang sa wangis sa itsura ng Panginoon niya. Isang regalo na dapat natin ipagpasalamat. Kaya po, dadalhin ko po kayo sa mensahe ng Panginoon mula po doon sa aklat ng Corinto, 2 Corinthians chapter 2, verse 9-15. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Lahat po ng kaloob ng Diyos sa atin ay walang kapantay. Walang kahalintulad. Thanks be to God for this indescribable gift. Napakabuti ng Panginoon. At ito po yung regalo na nais ko pong bigyan ng dinig sa araw nito. Ang sabi ko sa aklat ng Mateo chapter 1 verse 23, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin ito Emmanuel. Ano po ibig sabihin ng Emmanuel? Kasama natin ng Diyos, God with us. At yun po ang isang pinakamahalagang regalo na binigay sa atin ng Panginoon. Ang regalo ng kanyang sarili. Ang regalo ng kaligtasan. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and the name, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya'y tatawagin kahanga-hanga, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Tayo po sa ito ng manalangin. Ama namin Diyos, napakabuti mo. Dahil sa aming buhay, Lord, hindi mo lang kami binigyan ng buhay, binigyan mo pa kami ng karapatan ng matawag ng iyong mga anak. At yan isa pamamagitan ng iyong pinakamainam at pinakamahalagang regalo sa amin. At yan ay ang iyong bugtong na anak ng Yesu Cristo. At sa hapon ito, sa umaga ito, Lord, dalangin namin na sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita, maging malinaw sa amin ang kahalagahan ng regalong ito. Kung bakit mo ito binigay sa amin at kung paano namin, Lord, ipapabuhay at gagamitin ang regalong ito. Salamat po aming Diyos. Naway maging malinaw ang mensahe sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ito pong binasa natin ay isang pagkamaniwang bahagi ng Biblia tungkol po sa propesiya para sa ating Panginoon. Panginoong Kristo. At ito po yung naisulat, maraming taon na nakalipas bago po ipanganak ang ating Panginoong Kristo. At sabi po ay sapagkat isisilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala, and the government shall be upon his shoulders. At siya ay tatawagin kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang mga prinsipe ng kapayapaan. At alam po natin na walang ibang tinutukoy niya kundi ang ating Panginoong Kristo. Pero ano na po ang ibig sabihin ng mga katagang kahanga-hangang tagapayo? Ang makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. All these attributes or names or titles were given to Jesus Christ our Lord.
Doon sa panahon natin ngayon, marami ng mga sekta o relihiyon o iglesia na sinasabing sila ay sumusunod kay Kristo pero hindi po nila kinikilala ang pagka-Diyos ni Kristo. Ginagamit ang pangalan ni Kristo bilang tawag sa kanilang iglesia o kanilang simbahan pero hindi po nila kinikilala si Kristo ay Diyos. Hindi ko na po babanggitin kung anong sekta. At marami pong mga nagsasabing sila po ay born-again Christians. Pero sa totoo lang po, ang kanilang sinasamba, hindi po si Kristo. Kaya nga po sabi ng Panginoon, darating ng panahon, nasasabihin ng Panginoon ng mga tao, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Ama ay nakikilala niya. Sasabihin ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, mga gumagawa ng mga sama, hindi ko kayo kilala. Sasabihin ng Lord, hindi ba't kami nagpahayag ng iyong salita, nagpalayas ng mga diablo at nagpagaling sa iyong pangalan. Sasabihin ng Panginoon, hindi ko may kilala. Kaya po kailangan po kilalanin natin. Alam niyo po, naging adhikain ko, naging advocacy ko po bilang isang pastor. Sa tuwing ako po'y tatayo, gusto ko pong ipakilala kung sino si Kristo sa ating mga buhay. Dahil isa po, makakalimutan po tayo ng preaching. Ang sarap pakinggan. Ang sarap ng pakiramdam after madinig mo yung mensahe, pero nasaan si Kristo sa mensahe? Kaya po sa umaga na itong akong dalangin, ay sa biyaya ng Panginoon, maipahayag ko at maipakilala ko po sa inyo sa mas malalim na kaparaan. Sino ba si Kristo na ating sinasama? Dahil siya po ang regalo na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pag po kayong may regalo, ano pong ginagawa niyo? Di po ba tinatangal yung balo? At excited na ano kayong laman ito, kinakalito ito. Tapos sasabihin mo, dahan-dahan yung tatanggalin yung scotch. Sayang ang rapper, baka pwede pang gamitin ulit. Pero alam niyo po na ibigay sa atin ng Panginoon ang regalo. Winarak niya. Sinira niya. Yung regalo gusto upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Yung pong katawan ni Kristo nakabayo po sa krus ng Kalbaryo is a gift that was given to us. But when God, the Father unwrapped it, He broke. Not the gift, not the wrapper, but the gift itself into pieces. Kaya po, alalahan niyo pag nagbibigay niyo ng regalo. Huwag yung dahan-dahan niyo. Sirain niyo yung wrapper. At alalahan niyo, yung pinakamahalagang regalo nga sa akin, sinira ng ako yung para makita kung ano yung halaga at regalo. Kaya po ngayon, pagka po may regalo sa akin, sinisira mo talaga, inaalala ko, Lord, yung regalo mo, talagang sinira. It's a reminder. So let us unwrap it. Ang sabi ko, wonderful counsel. Sabihin niyo po, wonderful counsel. Kahang-hangang tagapayo. Pangatlo po is, mighty God. Makapangyarihang Diyos. Doon po sa mismong propesya sinasabi na ang anak na lalaki ay Diyos mismo. Makapangyarihang Diyos. Si Jesus Cristo. Sabi ng po, everlasting Father. Paano nangyari? Ipapanganak. Pero siya ama din. Kasi yun po ang misteryo ng Trinidad. The Father, the Son, and the Holy Spirit are one. So, hindi po katakataka na tawagin ang anak ay ama din. Walang hanggang ama. At Prince of Peace. Eh di po ba? Dapat siya hari. Bakit Prince? Yan po ang ating aaralin sa umaga. Prinsipe na kamay. Unahin mo natin yung word na wonderful. Pagka po ay may nakita kahanga-hanga sa ito, wonderful. Wonderful. From the Hebrew word pele. Sa Tagalog, kamangha-mangha. Kahanga-hanga, kabila-bilayas. Wow! Pag po nakakita, yung po ako yung kabataan ng lalaki, bata ako, kung nakakakita ako ng magandang babae, magandang babae, wow! Lumalaki yung mata. Wow! Kahanga-hanga. Sa panahon po ngayon, biyaya ng Diyos, iba na po mga hinahangaan ko, dahil kung nakakakita ko, kotse. Wow! Ang ganda naman ito. Pero kayo po, ano yung bagay na nakakapagpawaw sa inyo? Diba, hindi po ako sa panahon na ang nakakapagpawaw sa akin pagkain. Wow! Ano ba nakakapagpawaw sa inyo? Halimbawa, pero regalo sa inyo na maganda. Wow! Kamangha-mangha. Pero sa totoo lang mo, maraming bagay na kamangha-mangha na kung aalalahan ng tinigali ng Diyos, talagang mapapawaw ka. Kamangha-mangha. Ano mga ba? Saan mga bagay na namamangha? Halimbawa, yung matagal na hindi nagsisimba.
Biglang nagsimpa, wow! At dito ba kayo? Okay yung laging late. Biglang dumating ng maaga. Wow! Nakakabangga. Hindi ba? Pero ang sabi ko dito, kamangha-mangha ang ating Diyos. Sabi niya po kamangha-mangha. Sabi nga po, mga gilalas na mga bagay ay ginawa niya sa paningin ng kanilang mga magulang sa lupain ng Egypto. Na para sa parang azoan. Sinasabi ko na yung mga ginagawa ni Diyos ay kamangha-mangha. Kaya po, kayo bawat isa sa inyo ay kamangha-manghang ginawa ni Diyos. Alam niyo po, sa totoo lang, kung aking pag-iisipin, dumating po ako sa edad na 59 na po ako next year. Sa birthday namin ni Pastor, 59 na po. At kung babalikan ko yung nakalipas sa akin, 59 years, wala akong naisip ko na sa biyaya ng Diyos na kakilala ako sa kanya ng 35 years old ako. Kamangha-mangha ang ginawa ng Diyos. Pero nang binalikan ko po, nung bago pa pala ako inanganak, mas kamangha-mangha ang ginawa ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi po, tayo po pala ay mga champion. Mga champion. Yung si Shin, champion niya. Alam niyo po kung bakit? Kasi po pala, pagka tayo ay maipunla sa sinapupunan ng ating ina, na ang similya o ang bigi ay galing sa ama. Mahigit daw po 250 million na similya ang nanggaling sa ama at nagpunahan para makarating doon sa Excel ng ina upang mabuo ng bata. At batay po sa pag-aaral ng mga scientifico, alam po ito ni Pastora, bawat isang similya ng lalaki ay may kanya-kanyang katangian. Pakakaiba. Although pare-pareho po yung struktura ng DNA, may kakaibang katangian yun. Na pagka nakarating po sa sinapupunan ng ina doon sa Excel, mabubuo ang isang tao. At yung tao yun, sa dinami-dami, alam niyo po ba ang 250 million kasi marami po ng Brazil. Isang bansa ang nagpunahan para makarating doon sa sinapupunan ng ina. At ikaw yun na nabuo para maging tao. Kaya bata ka pa lang, hindi ka pa pinapanganak, champion na. Kapamang-hamang ka. Ilang taon ka na nabubuhay sa daily na ito? 57. Lagyan natin yung pinakabata. Sino pinakabata dito? Sabihin mo natin mga 21. For the past 21 years, ano po ang nangyari sa iyo? Biyaya ng Diyos na nandito ka ngayon at sumasamba sa Kanya. Kaya kamangha-mangha, ganun po yung sinasabi kamangha-mangha. At ang sabi po, kamangha-mangha tagapayo. Pag sinabi kamangha-mangha, incomprehensible, hindi mo maunawaan kung paano nangyari. Kamangha-mangha nga eh, kung parang wala na explanation, beyond understanding. So, ibig sabihin ko, ikaw bilang isang tao na nilalang ng Diyos, meron kang Diyos na kamangha-mangha. Kaya hindi natakataka na ikaw bilang isang tao ay kamangha-mangha. At dagdagan pa po natin yung word, Wonderful Counselor. Anong ibig sabihin po ng counselor? Hindi po konsihal. Iba po yung counselor na konseho. Pag sinabi po, parang pag tinatawag konsi, iba po yung konsi. Tatay Jerry, yung konsi lang. Yung counselor, tagapayo, counsel, from the word counsel. Kamangha-manghang counselor. Bakit po? At ang Espiritu ng Panginoon ay nasa Kanya, ang diwa ng karunungan at kaunawaan, ang diwa ng payo at katibayan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon. Ibig sabihin, lahat ay alam ng ating Panginoon Diyos. At ang mensahe ng ito'y mula kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat, mahusay ang kanyang payo at kahanga-hanga ang kanyang karunungan. So, ibig sabihin, kapatid, si Jesus, na ating kinikilala ng Diyos at sinasamba, at alam natin siya talaga ang Diyos na isang wonderful counselor. Nagbibigay po siya ng payo sa atin, pero hindi natin nauunawakan. May ginagawa po ang Diyos sa atin, mananalangin tayo, sasagot ang Diyos, pero hindi kung bakit gano'n ang sagot mo. Kasi nga po, wonderful counselor. Hindi kayang arutin ng iyong isip ang kanyang payo, pero makalipas ng mga panahon, mauunawaan mo kung bakit. Yun yung sinasabi ni Pastora kanina. Bakit nangyari ang mga bagay nito sa buhay ko? Yung palang may ganitong plano.
Kaya magtataka, sabi nga po doon sa Genesis, sa Exodus, the evil one meant it for evil, but the Lord meant it for good. May mga bagay pa na sa tingin natin parang, wala na, talo na. Wala na, ayoko na. Uuwi na ako, give up na ako. Pero hindi pa tapos ang laban. Dahil may magandang gagawin. Sabi nga po ng mga mahilig sa basketball, kahit sa last 2 seconds na nanalo ang Ginebra. Ngunit kung ang sino man siya ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay na sa gana at hindi na nagpapalala. Kaya tinawag siyang Wonderful Counselor. Darating ka sa mga punto ng buhay na mayroon ng kakarungan sa Diyos. Siguro si Ate Arlene, si Pastor Arlene nagtatanong, Lord, bakit may kuha mo kaagad si Pastor? Hindi natin nauunawaan. Minsan magtatanong ako, Lord, ba't sa dinami-dami ng lugar? Hindi naman ako taga-Cavite. Bakit dito ako dinala sa Tracy Martire sa Hugo Perez? Pwede naman sa Bicol. Pwede naman kung saan ka pinanganak. Sino po rito lihitin mo Cavite? Taas ang kamay. Yung talagang dito ay pinanganak sa Cavite. Taas po ang kamay. Sino po ang dayo? Galing sa malayong lugar na dahil sa lihim ng hangin ay napapunta sa Cavite. Hindi po ba kayo nagtataka bakit sa dinami-dami ng lugar? Kamangha-mangha dito kayo dinala. Dahil ang isa po sa susi ng panawagin ng Panginoon ay kung saan lugar kami. Kaya dahil dito ka dinala, may gagawin dito sa buhay. Dito ka pagpapalain ko. Amen! Kaya ano sabi, kung kulang ka sa karunungan, humingi ka ng dunong sa Wonderful Counselor. Dahil magbibigay siya ng payo ng sagana at hindi siya nanunumpa. Kaya na po minsan hindi natin nauunawaan yung sagot niya. Kaya kailangan pa natin malalangin, nagbanalangin. Kaya nga po sabi ko, pray without ceasing. Sabi nga po, ito po yung sinasabi ni Pastor kanina. Nagtanong po ang isang apostol ni Cristo, Lord, ano ba yung ginagawa mo sa amin? Bakit kailangan mong gawin yan? Sabi ng Panginoon, sumugod si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko. Ngunit, mauunawaan mo. Maaaring sa buhay mo ngayon, ikaw ay nagtataka, ikaw ay nagtatanong, ikaw ay nahihiwagaan. Hindi mo naiintindihan. Pero sabi ng Panginoon, umasa ka. Ngayon, ang hindi mo maunawaan yung ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin. Kailangan lang natin tingnan na may pananampalataya ang mga ganapan sa ating buhay. At pagkatapos ng mga bagay na nangyari, sasabihin mo, Lord, kaya pala! Kaya pala! Purihin ang Panginoon. Kaya naniniwala ako, isang araw, sasabihin mo, kaya pala. Kaya pala. Pastor Jay, kaya pala. Kaya pala. Pastor Lynn, kaya pala. Tatay Jerry, kaya pala. May ginagawa si Lord. Hindi natin nakikita kung anong ginagawa ni Lord. Pero manipalataya ka because He is the Wonderful Counselor. Pag meron kang katanungan, magtanong ka sa Kanya, sasagot siya, maaaring hindi mo mauunawaan. Pero pagdating ng tatlong panahon, mauunawaan mo. Dahil sigurado ka, maganda ang plan niya para sa iyo. Hallelujah. So, Wonderful Counselor. Yan po si Jesus, Wonderful Counselor. Second, Mighty God. Mighty. Pag po sinabing mighty, ano pumapasok sa isip mo? Hindi sigarilyo, ha? Mighty. Nung po ako'y bata rin, naalala ko, meron po akong sapatos, ang tawag po sa kanya, mighty shoes. Kasi po nung bata talaga ako, parang grade 1 to grade 4. Binibilan po ako ng aming biyahe, hindi nagparalo sa akin. Sapatos na malaki talaga kami sa akin. Mas malaki. Mas malaki sa paa, maliit pero malaki. Para po habang meron pong nakapasok na papel doon sa dulo. Parang taon-taon po, binabawasan ang papel. Hanggang sa dumating po na sakto na yung paa ko. Mighty nga. Pero talaga yung sapatos po nung panahon noon, mighty. Hindi po katulad ng mga sapatos ngayon na naisuot mo na isang beses, tuklap na. Talaga, mighty, ang titibay. Tibay. Pagka po na medyo naputput, tatanggalan lang ng Boston, dahil yun din yung panibalang Boston. Tapos isa-shine ulit, kaya mighty.
Eh pag sinabi, mighty ba? Matibay. Pero, hindi po ganun ang description ng Panginoon. Pag sinabi kong Hebrew word, na gibor, mighty, makapangyarihan, makataglakas. Sa Bible po, inihalin tulad po ang word na mighty. Kaya po sinabi natin yung El, is the simple word, Hebrew word for God. El Shaddai, Almighty God. Kaya po Israel, mighty fortress. Na ibig sabihin po, pag nasa presensya ka ng Diyos, wala makakasalin sa iyo. Amen. Kapag ka nasa iyo si Jesus Cristo, may mga sakit man, may mga karamdaman, may mga pagsubok, pangangailangan, hindi ka matitiyan. Hindi ka mag-iiba. Baga, kung may apin dito, di ba? Hindi ka talaga mag-iiba. Hallelujah. Bakit? Hindi dahil ikaw matibay, matibay ang Diyos na kumukukup sa iyo. Sabi nga po sa Psalm 9, He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Yun yung binigay sa ating regalo, Wonderful Counselor, Almighty God. Amen. Emmanuel, kasama natin, God with us. Hallelujah. Ano pangalan natin ako? Mighty. Di ba tipong, Lord, if God is with us, who can be against us? Sabi nga po ng Panginoon, in this earth, in this world, you will have troubles, but take courage, I am overcome. Hindi po mawawala ang problema natin. Natatatandaan po natin yan. Pero kung na-fake Kristo ka, yung problema wala po natin. Ano ba pinaka-worst na mangyayari? Kung may problema ka at sumuko ka. The worst that could happen is, uwi na ako doon. Pag uwi ka, nasaan ka? Naki-virgin. Kaya yung problema, kompatiba yan. Kaya kung may problema, ibig sabihin, yung amount ng problema tinatanggap mo, ganun din yung amount ng strength na mapapasayo after na ma-overcome mo ng problema. Amen. Alam ko, nakakalangkat eh, may mga tao na bumibigay. Ayaw ka na. Suko na ako. Saan ko susuko? Susukuan mo na ito. Pero sa isang Kristiyano, wala kang karapatang sumunod. Bakit? Binigay na sa iyo ng Panginoon ng lahat. Wonderful Counselor, Mighty God. Bakit ka pa susuko? Parang sinasabi mo, walang kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Kaya nararapat lamang na panghawakan mo ang mga pangako ng Panginoon. Kaya kung minsan hindi natin mapanghawakan, hindi natin alam kasi hindi po natin inaaral. Dapat alam po natin. Kaya nga po sabi ng Panginoon sa Joseph 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you will be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Ang dami ko nila sinasabing mga secrets to success and prosperity. Pero sa totoo lang, hindi po ito prosperity kasi sa totoo lang, naandito lang ang suso. Naandito lang po ang suso. Because He is our mighty God. Pangalawa po, everlasting. Walang hanggang ama. Eh di ba anak siya? Pero sinabi mo walang hanggang ama because that is the attribute of Jesus Himself, who is God. A different person but one in nature, one in character. Yung pong hindi maintindihan ng mga tao kaya sinasabi tatlo lang Diyos. Hindi po. Isa mystery. And when we speak of a mystery, we have to accept it by faith. We have to receive it by faith. It needs no further explanation. Parang tinanong mo, Tatay Jerry, bakit ka pogi? Okay, Tatay Jerry. Hindi mo na kailangan i-explain. Pogi talaga eh. Tanggapin mo. Ganon din po yung katotohanan na sinasabi sa Bible. Pag sinabi, hindi tanggapin mo. Kasi po, hindi po kayang aruin o unawain ng ating human comprehension o pag-iisip ang mga misteryo ng Panginoon. Pero sa biyaya niya, pinapaunawa at pinapadala sa atin. Kaya po kailangan tayong humingi ng payo, humingi ng karunungan. Maaari hindi natin mauunawaan, tulad nga po nang nabanggit ko na hindi natin mauunawaan. Pero pagdating sa huli, sa kapula ng pag-uunawa. Huwag mo piniging unawain, hindi mo kakayanin. Hayaan yung ipaunawa sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng mga nangyayari sa buhay. Everlasting, walang simula, walang katapusan. Tanong ko po, kailan nagsimula ang oras? When did time began?
Nasa Bible. Genesis chapter 1. Genesis 1. In the beginning, God. God. So in the beginning, God has no beginning and God has no end. In the beginning, God is already there. God. And in the beginning, that was the time when time started. That was the period when time started. In the beginning. Pero before the beginning, God is already there. Because He has no beginning and He has no end. Walang simula. So ibig po sa Bible, kung titignan po natin ng Genesis, in the beginning, God created the heavens and the earth, God, the Father, and the Spirit of God. Now the earth was purpose and empty, and the Spirit of God was hovering over the waters. Spirit, Holy Spirit. Then God said, let there be light. When God said, when God spoke, ano lumabas sa kanyang bibig? Word. In the beginning, John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. So, kumbaga po, in the beginning, God the Father, and the Spirit, Holy Spirit, and God spoke what? The Word. And who is that Word? Jesus. And the Word was made flesh and made His dwelling among us. So, sa simula pa lang ang ng Diyos. Walang simula, walang katapusan. Alam niyo po yung Word ng Father, bukod po doon sa Word ng Mother, ito po yung mga word na napaka-madamdaming. Because pag daw po sinabi ng Father, nagsasaad ng haba, mapagmahal, napapangalaga, protection, pagtubay, suporta, pagkakaya. Yan daw po ibig sabihin ng Father, yung essence ng Father. Eh dapat natin tumakunawahan niya, lalo na po yung mga tatay. Kasi palun po ngayon, nag-dysfunctional ng mga pamilya, yung essence ng pagiging Father na wala na. Kaya pag nawala ng father figure sa pamilya, naging confused yung mga bata kahit sa gender nila nakukonfuse sila. Kung lalaki pa sila o lalaki o babae. Kaya dapat ang lalaki sa pamilya tumatayo at hindi ng lalaki. Para alam nila ano ang tungkulin ng lalaki ng yung pamilya. And Jesus Himself was described as the everlasting Father. Isang ama. Kaya nga po sabi ko, paano nahahabag ang ama sa kanyang anak, gayon din nahahabag sa mga may takot sa kanya. Ganon din po nahahabag ang ating Panginoon sa atin ang may takot sa Panginoon. Kaya napakahalaga po na tayo po bilang mga anak niya. Kinikilala din po natin si Jesu Cristo bilang ating ama. Because He Himself is also the everlasting Father. Kaya po minsan ang hirap po unawain ng mga tao para sa kanila na si Jesus ay Diyos. Because it is a mystery. Pero sinabi po, sa Bible, tinawag po siyang everlasting Father. Because He and the Father are one. Sinabi po mismo ni Jesu Cristo na ako at ang Ama ay isa. Di po ba? Kaya nga po sabi ko, totoo, Panginoon, kayo ang aming Ama, ang aming tagapagligtas mula po. Yan po yung sa Isaiah. Kaya po napakalagang makilala natin si Kristo bilang Wonderful Counselor, Mighty God, and Everlasting. Sabi nga po ni Jesus, pakatandaan ninyo bago pa ipanganak si Abraham. Ako ay ako na. Kaya nga po yung mga Pariseyo gusto siyang batuhin. Kasi sabi, binablaspheme daw po, o inaalimura, o sinasalangsang daw po yung Diyos Ama. Dahil si Kristo po, He is claiming that He is the Father. But that is the truth niya po ito po. Pero hindi maunawa ng mga Pariseyo. Kaya po siya ay pinako. Sabi nga po, ako at ang Ama ay isa. Kahit nga po yung mga disipulo niya nagtataka. Lord, ipakita mo sa amin kung sino ang Ama. Sumukot si Jesus, kahit tagal na ninyo akong kasama hanggang ngayon, hindi niyo pa kilala. Felipe, ang makakita sa akin ay nakakita sa Ama. Bakit ang sinasabi nakakita sa akin? Hindi po nila nauunawaan. Pero tayo hindi natin nakita si Kristo. Pero sa biyaya niya, pinaparamdam niya sa atin. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At sa pamamagitan ng kanyang buhay na sa atin. Naranasan nila po ba na kayo nagbabasa ng Bible habang binabasa ng isang passage? Wala namang emosyon, pero naiiyak kayo. Parang puno-puno yung puso nyo na hindi ko maipaliwanag. Kamang-kamang na talaga yung sinasabi ko. Sa China daw po yung mga Chinese.
Talo pa tayo. Kasi yung Bible nila pinagpupunod ko yung pinag-iwa-hiwalay tapos po, basahan po sila ng page. Yeah. At pagka po binasa nila yung kailangan nila, i-memorize ka agad. Dahil kailangan po nilang ipasa sa iba yung iman. Yung page na pinunin. At habang binabasa po nila yung umiiyak sila. Sa atin po, ang dami nating Bible. Minsan inaalin ko, hindi natin babasa. Sa cellphone, ilan ang application ng Bible. Pero mas madalas tignan yung Facebook at yung Facebook. Yeah. Kaya nga po sabi ko ng isang pastoral natin dito, ilabas naman yung mga Bible, yung ilabas po ng cellphone. Pakita mo niya, hindi yung Bible. That is not a holy cellphone, that is not a holy Bible. Because meron yung, may mga iba-ibang bagay na yung pinapanood dyan. Itapo na yan. Pero pag sinabi mo yung Bible, tatapo nila. Pero cellphone, ayaw mo. Ang Bible lagi na iiwanan. Ang cellphone, ayaw mo iiwanan. Kaya po napakabuti ng Panginoon, babalikan mo po. Bagamat hindi natin nakita si Kristo, siya ang ating everlasting Father. At sabi niya, I will not leave you as orphans. Iniwanan niya po tayo ng Banal na Espiritu. At bukod sa Banal na Espiritu, siya mismo ang iniwan sa atin. Kanyang salita. Imagine niyo po, yung regalo binigay sa atin, wonderful counselor, mighty God, everlasting Father. At ito po ang pinakamaganda. Prince of Peace. Prinsipe ng kapayapaan. Ano po ba ang kapayapaan sa inyo? Paano niyo po i-describe ang kapayapaan? Yung kapayapaan po ba, ikaw ay nasa isang kwarto, tahimik, kukuya-kuya, relax ka, wala akong nag-iisip na problema. Wala na akong babayaran bukas. Meron ang puno na ang refrigerator ko. Mabait ang asawa ng tulog doon. Hindi ako nag-aalala ang mga anak yung tulog. Ganun ba ang peace na nasa isip ninyo? Who wants to rest in peace? Akala nyo, rest in peace, patay lang. Ha? Hindi pwede po mag-rest in peace while still alive. Ayan, you may rest in peace. Galit sa akin, ang text ang text, rest in peace. Bira ka no, Brother Alex, gusto mo na yata ako. Hindi, pwede naman ikaw mag-rest in peace, even when you're still alive. If you have Jesus in your heart, you can rest in peace. Di mo ba? Prince of Peace because you have peace in our heart. Peace is from the word shalom. Kaya po pag kami binatid kayo ng shalom, you are declaring peace upon the person. Sabi nga mo doon sa nung unang Pasko po, biglang lumitaw kasama ng anghel ng isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong inalulugdan niya. Ano po sabi? Kapayapaan sa mga taong kinalulugdan po ba kayo ng Diyos? Kung wala kayong peace, baka hindi kayo kinalulugdan ng Diyos. Kasi ang kinalulugdan ng Diyos, mayroong kapayapaan kahit anong sitwasyon sa buhay mo. Hindi po tayo exempted sa problema. Hindi po tayo exempted sa pagsubok. Hindi po tayo exempted sa mga pagtuligsa ng kapwa natin. Hindi po tayo exempted sa sakit o karamdaman. Because peace is not the absence of trouble. It is the presence of God in the midst of trouble. Na kahit kayo may sakit, sinabi ng doktor, 3 buwan ka na lang mabubuhay. Sinabi ng doktor, wala ka ng pag-asa. Pero sa puso mo, Lord, ano man ang sabihin ng tao, ang pinangahawakan mo ang salita mo, wala kang posible sa iyo. Kahit sa oras nito, ayaw mo kong pagalingin. Lord, sabay-sabay dumarating yung mga maniningil. Kung tawagin sila, Judith ang pangalan. Yung pala, Judith. Sabay sila, bakit ang pag dumarating ang mga sabay-sabay? Ang mga bayan ay sabay-sabay dumarating. Lord, wala akong pambayad. Pero Lord, naniniwala ako. Ikaw ang gagawa ng kawan. Naroon lang kapag God will make no way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Kaya kung pagka ako may problema, paano nga ba susolusyonan ang problema na ito? Kinakanta ko po yun, God will make a way. Dahil pag si Lord ang nag-utos, siya ang gagawa ng paraan para matupad mo ang iyong utos niya. Kailangan nila sumunod. If it is God's will, it is God's will. Pag si Lord ang nag-utos, kanya ang gastos. Kaya huwag kayo mag-alala, itong church na ito, pati utos ni Lord na lumabas, siya ang bahala. Amen. Hallelujah.
Walang manggagawa, siya ang magpapadala ng manggagawa. Nawalan kayo ng pastor, nagpadala ng pastor. May itinaas na pastor. At meron pang mga itatalagang mga pastor at pastora. Dahil ang ginagawa po natin hindi gawain ng tao, kundi gawain ng Panginoon. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kawantang buwan, sinasabi ko sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kabighatian sa sanlibutan ito. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob. Dapat tagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya kapatid, kung kilala mo si Kristo na iyong sinasamba, ang Diyos na nagpita sa atin, nagbigay sa atin ang kaligtasan. The wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, and the Prince of Peace. Ano bang hahanapin mo? Wala kang makikita ganyan sa mundo nito. Kaya Kristo mo lang ang masusunod. And He is the indescribable gift that was given to you. That's why you are celebrating Christmas. The true birth of Christmas of Jesus Christ may not be on December 25. Kasi kung December 25 po, winter yun. Dapat daw pinanganak kung ang tunay ng birthday na po ni Jesus Christ ay spring, mga March or April. Walang pastor sa loob. At walang mga pastol na maghihintay sa labas. Kasi po, may yelo. Pero nevertheless, kung December man yan, o April o March yan, yung pinipilo natin ay ang kapangarapan ng Kristo. Nagdala ng kaligtasan para sa atin. Sabi ng iba, ano yun eh, pista pagkano yan, pista ng Saturnalia yan, kasi pista ng mga itinangin nila sa December 25. Yun ang pista kung yun ang isa-celebrate ko. Pero may sineselebrate ko, hindi naman yung pista ng mga pagkano. Sineselebrate ko yung kapangarapan ng Kristo. At yung pinanganak na yun, He is the wonderful counselor, the mighty God, everlasting Father, and the Prince of Peace. Kaya siya yung pinakamahalaga bigay. Eh, tandaan mo ito kapatid, a gift does not belong to you unless you recognize, claim, receive, own, and use it for your benefit. Ang isang ligado o kaloob sa iyo ay hindi sa iyo, maliban kung kinikilala mo, inaangkin mo, inaari mo, ginagamit mo, o para sa kapakinabangan mo. Kasi kadalasan po, marami kayo natatanggap ng ligado pero nakakabila. Hindi natin ginagamit. Sabihin natin, special yan, hindi mo nagagamitin. Para ano ba yan? Naalala ko po nung ikasal kami, meron pong mga delegado sa aming mga kubyertos at mga plato, hindi namin ginagamit. Kasi sayang pang special occasion. Eh, nabasa ko ito, naalala ko, sabi nga sa akin, aanin mo ba yan? Kaya mo ba yung gagamitin pag matanda na kayo, ipapamanag sa mga plato? Gamitin mo kung anong binigay sa'yo, gamitin mo. Ganyan din po ang ating kaligtasan. Binigay sa'yo ng Panginoon, tanggapin mo, ipamuhay mo, gamitin mo. Dahil kaya yung binigay sa'yo para sa kapakinabangan mo. Hindi yan binigay para sa'yo, para itago mo lamang. At i-display lamang. Sabi mo, Kristiyano ako. Kung Kristiyano ko lang, pero ngayon, kung Kristiyano ka, kailangan makita yan, kailangan tinatayo mo yung pagiging Kristiyano na kapatid. And when the gift is unwrapped, the wonderful counsel of kahangahangang tagapayo, the mighty God, the makapangyarihan Diyos, the everlasting Father, walang hanggang Ama, and the Prince of Peace, principle ng kapayapaan, ibinigay yan para sa kapakinabangan mo. At para sa kaluwalhatian mo. Kasi kung hindi mo yung ginagamit, kapatid, sayang. Sayang. Ang dahil pang taong pupunta sa impyerno. Kasi hindi mo ginamit yung kaloob sa iyo. And the gift beyond description is no other than Jesus. Kaya ito po hindi po nawawala pag akilig sa isa. Hindi po nawawala ito. Verse 8, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. And that is the greatest gift. The indescribable gift that was given to us by the Father. His own self, His own Son, that we may have life. Sapagkat isinugo na Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ang parusa ang sanlabutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan. And now you have the chance to be part of this great plan of God. Namatay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay na ba sa iyo? Satisfied ka na ba na SSS ka? Alam niyo SSS? Saved, seated, and satisfied. Okay lang.
excuse me for the word, tagabukas na lang ng upuan. Kaya maraming nasa PGH. Ano yung PGH? Poot galing at hinanakit. Hindi nakakalaya eh. Hindi nyo sinishare si Christ. Kaya po, dito po ako magtatapos. Nabanggit ko ni Pastora. May mangyayari. Maaaring malapit na. The rapture could happen anytime soon. Pag ba dumating si Lord, malalang ka ba niyang nagtitiktok? O malalang na kanyang takot ang nagbibigay sa kanya? Palagyan natin na hindi madarating si Lord. Eh kung biglang, anak, halika na. Uwi ka na. Pass your paper. Bilis or not bilis, pass your paper. Tapos, doon sa kabilang side, may nakita ka. Andun yung mga ibang mahal mo sa buhay. Ikaw nandun sa pearly gates, naglalakad ka, sinasalupo ka ng mga anghel. Eh, sabi mo doon sa Bible, kita daw ng mga nasa langit yung nasa iyo. Sa kabila, andun yung isang tao na mahalaga sa iyo. Mahal mo. Kapitbahay mo na lagi nagbibigay ng ulam sa iyo. Nasabi mo, sana mag-born again ito, kaya ito nahihiya ako siya. Tapos sabi sa mga, bakit hindi mo pinahali sa akin sa Kristo? Nung nandun pa tayo sa lupa. O kaya kung maaring natin mo, tatay mo, kapatid mo, bakit hindi mo pinahali sa akin sa Kristo? Gusto niyo po ba yun? I'm just giving up your imagination. It is possible to happen. Pero papayag mo ba kayo ng nangyari? Siyempre hindi. Kaya nga po, ang challenge ko lang po sa end this message. God has given us the indescribable gift. The wonderful Counselor, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. Ibinigay na po sa atin ang lahat upang maging kabahagi tayo sa gawain. Kasi whether we like it or not, kumilos man tayo o hindi, kikilos ito. Pero napakasarap isipin na in our own little way, we responded. And God allowed us to be part of His kingdom. Kapatid, ang challenge ko, malapit ang kapatid sa Lord. Ano ba naman yung pag minakasalubong ka, sabihin mo, mahal ka ni Lord. Ganun na kasi. Hindi mo naman kailangan halika rito. Tanggapin mo sa Kristo mo, hindi impyerno ka. Isa nakala lang kung ganun ang gagawin siya. Kailangan mo lang ipaunawa na mahal sila ng Diyos. Meron nga pong taga-kawin. Ginagawa niya po, pumunta siya sa division, bago lang siya, driver po siya. Eh, parang magluto ng biko. Luto siya ng biko, bago ginawa niya, parang makilala siya, nagpapasta. Nag-i-all naman dito, Lord, lahat po ng kakain ng biko, maborn again in Jesus' name. Tapos, hati-hati niya. Alin po may effect mo? Halos kalahati ito ng subdivision na born. In our own small way, we can do things just to share the gospel. Hindi lahat tatanggap. Hindi lahat makakakilala kay Lord. Pero ginawa mo ang iyong tungkulin bilang isang tagapagpaglingkod ng Panginoon. Kaya wala na pong expectix. Kailangan po natin ipatuloy. Kailangan po natin ipahayag ang salita ng Diyos at ipakilala kung sino si Kristo ng ating sinasamba. The wonderful Counselor, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. So, hindi ko tayo malaki. Hallelujah. Ama namin Diyos, salamat po. Because in my own small way, you have allowed me to share your word. May pakilala ka sa kaparaan ng nais mo kami. And Lord, I pray God, na hindi mo magtatapos dito, Lord. Because you yourself, you will reveal yourself to them in ways that they have not imagined. In awesome, wonderful ways, Lord. Magpakilala po kayo sa kanila sa kaparaan ng hindi pa nila nararanasan. At sa pagpapakilala mo sa kanila, Panginoon, Lord, please, prepare them for the fullness of their destiny. Lord, kinawag mo sila upang maging kabahagi sa gawain ito. At naniniwala kami, Lord, kulang na kami sa kakayahan, o karunungan, o kaalaman, Lord, ikaw ang magbibigay sa atin upang magampanan itong panawagan. Salamat po aming Diyos.
I pronounce and declare your blessings upon this church and upon every person in this church and all those people who will be drawn to this place. Because you said in your words, whenever your name is lifted up, you will draw men all unto you. Salamat po, Panginoon. We give you the praise. We give you the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin po, Panginoon. Hallelujah. Pastor, pa-diretso niyo po sa